dear beloved, Boss Mike, Cervera! Naghain nga po ng kanilang motion itong kampo ni Digonyo na nililimitahan yung pagkakakilanlan kung ano yung mga ipipresentang pagkakakilanlan ng mga witnesses, mga kababayan. Oo. So, eto na mga kababayan. Ang nangyari, mga kababayan, saglit na saglit lang hindi pinatagal, hindi pinatagal ng korte ng ICC etong pagdesisyon. Ang galing. Sana ganun Sana ganun dito sa Pilipinas. Ganun din kabilis. Kaya lang ganun talaga. Pero ang magandang balita, mga kababayan, hindi pinaboran ang kampo ni Digong. Oo, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Oh, di ba? Hindi ho pinaboran. Nako, eto na. Alam nyo kasi, mga kababayan, sino ba naman ang papabor sa mga ganyan na kahilingan? Lalo't lalo na, mga kababayan, itong mga iilang taga-suporta, no? Itong iilang taga-suporta ni Digong, ayaw na hong umalis diyan sa may harapan ng ICC. Yung parke, yung bundok, mga kababayan, yung kalsada, ginagawa na ho nilang tahanan. Sa pangunguna ho nga, sa pangunguna ho nga nitong si Hanilet, si Kitty, at itong si Roque, kung inyong matatandaan. Sa bagay, itong si Roque, homeless na yan. Wala na hong matirahan, Kaya siguro, nananatili na lang dyan at umaamot ng awa at ng mga pagkain sa mga ralihista nila, ng mga tatanga-tanga na taga-suporta. Yan ho ay malaking bagay na na maaring lahat ng mga desisyon ng ICC ay hindi sa kanila pumabor. Bakit ho? Makukulit ang titigas ng ulo Di po ba? Baka nga ho, mga kababayan, hanggang dulo yan, maging problema. Oo, at tuluyan na nga yung sinasabi natin, mga kababayan, na hindi na nga ho makalabas ng tuluyan si Digong, tulad ng sinasabi ni Panelo na napapauwiin na raw ni Pangulong Bongbong Marcos si Digong. Nako, Diyos ko po, umasa pa kayo. Alam nyo, si Pangulong Bongbong Marcos, masyadong malalim yan. Mahirap pa. Minsan, kung ikaw hindi mo siya binabasa, yari ka. Oo, hindi mo binabasa dahil sa mga kilos at kanyang mga desisyon. Nako, sino to? Si Maring Lenny, thank you naman. Di po ba? Ngayon, mga kababayan, eto na. Ang mga ang mga taga-suporta ni Digong na yan, hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin sa harap ng ICC. Alam nyo, talong-talo talaga, dihadong-dihado yung mga yung mga pamilya ng biktima ni Digong, samantalang yung taga-suporta, mga taga doon lang nandoon sila, nagkakwentuhan ng kung ano-ano, minsan wala na hong masabi. O kundi bangag, ngiwi, ganun na lang Ano po, sa tingin ho po ninyo, yung po ba nasa tamang katwiran pa at tamang pag-iisip yung ganong mga ginagawa? Ganun na lang sasabihin. Wala na hong facts. Wala na hong kahit na kasi mga kababayan, sa tagal na ho nila dyan, kita nyo, mga kababayan, sa tagal na ho nila dyan sa pakikipaglaban para mapababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, wala pa rin silang ebidensya. Na makakapagpatumba kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ho? Puro na lahat sabi-sabi, puro lahat chismis, puro lahat kwento, puro lahat fake news. Meron namang isa, nag-iisa na ebidensya nila. Sabi ko nga, ano ho yun? Nag-iisa, yung peking video, kaya hindi ho nila mabitaw-bitawan yan. Kasi yan lang ho yung nag-iisang ebidensya nila. Peke pa. O, kita nyo, mga kababayan?
Kita nyo, nag-iisa ang ebidensya nila, peke pa. Paano nila matatagumpayan itong kanilang hangarin na mapabagsak pa ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Malabo, di po ba? Malabo. Nakikita naman natin na talaga naman buhos din yung alin, mga kababayan, yung mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to? Alam nyo na maraming mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos na talagang tahimik lang po sila. Di po ba? Tulad ho neto, mga kababayan. May papakita ako sa inyo. Tulad ho neto, eto, mga kababayan. Nasaan na yan? Boss Mike, pakita mo na. Eto, tingnan ninyo. Eto, mga kababayan. Pasok! Pero kung katunggalin niya si BBM, hindi ko naman sila iboboto. Ayan, mga kababayan. Halimbawa lang po, ito si ate panoorin natin to, mga kababayan. Ito yung mga tahimik lang po na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Example po example po ito. Ito na. Pasok. Katunggalin niya si BBM, hindi ko naman talaga sila iboboto. Ito si ma'am. Good afternoon. Pwede po kayo ma-survey, ma'am? Okay lang? 5 seconds lang. Ma'am, bilang Pilipino, anong bibigay mong grade sa Pangulong BBM sa kanyang panunungkulan bilang presidente? 1 to 5. 5 ang pinakamataas. 1 to 5. Ano pong rate ang maibibigay mo kay Pangulong Bongbong Marcos? 1 to 5. Patungkol ito sa kanyang pamamahala. 1 to 5, pinakamataas 5. Pinakamababa 1. Ito po. Pakinggan nyo. ang pinakamababa? Siyempre 5. 5? Bakit po 5? Siyempre marami naman na siya natulungan, hindi lang nakikita ng mga taong bayan. Kaya po Di po ba, mga kababayan? Marami naman po talaga siyang natutulungan. Hindi lang naman natutulungan, mga kababayan Kung hindi trabaho, proyekto, ang ginagawa ni Pangulo. Kita nyo? Alam nyo, iba na ngayon ang pananaw ng mga tao. Yung mga taong tahimik, ito yung mga sumusuporta kay Pangulo na nagmamatsyag lang sa mga nangyayari. Yung pong taga-suporta ni Digong na akala mo mga nasapian ni Satanas, yung po yung mga mga kababayan maiingay sa social media. Opo, walang ginawa kundi mag-ingay ng mag-ingay, parang si Rocket Maharlika. Pero mga kababayan, ang katotohanan, ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, tahimik lang ho yan. Tahimik, nagmamatsyag, tingin-tingin dito, at napapailing na lang. Tulad ni ate. Di ba? Ate, pasok. ano po alam niyong nagawa na ni BBM? Sa mga magsasaka na nagbigay siya ng lupa. At least kahit paano malaking bagay na yun sa mga magsasaka na bayaran ng mga utang. Kita nyo, mga kababayan, yan po yung kita nyo, yung alam niya yung tungkol sa mga magsasaka na nabigyan ng nabigyan ng lupa, nabigyan na tanggal na wave yung mga utang, 'di ba? Rain, kayo rin ba? 'Di ba? Ay hindi ako na greet, sabi ni Jojo Chavez. Hoy. Shout out sa iyo. Shout out sa lahat. Ano po? Eto na. Mga kababayan, ito yung halimbawa na ang tao nag-research o nananaliksik patungkol sa kung ano yung dapat niyang paniwalaan. Hindi tulad ng iba dyan, kung ano lang yung sabihin nung poon nila na si Digong, si Kibuloy, ayun na lang nang yon yung kanilang paniniwalaan. Hindi po ba? Yaan, mga kababayan. Bakit parang uminit? Eto na, mga kababayan. Tuloy. Ng mga magsasaka. Siyempre, yun lang malaking bagay na malaki ng tulong. Kaya hindi lahat mabigyan ng mahihirap, pero sa mga magsasaka, sila yung totaling talagang hirap. Ma'am, Magaling nga Sabi ko nga, alam nyo mga kababayan, nagawang ko ito ng content. Ewan ko lang kung isang araw o kahapon, hindi ko na matandaan. Alam nyo kasi, mga kababayan, etong mga estratehiyang totoo, hindi tulad ng estratehiya daw ni Digong. Yung estratehiya ni Pangulong Bongbong Marcos, napaka-genius. Bakit ho kanyo, Jane Wanson? Bakit? Bakit napaka-genius, mga kababayan? Kita nyo kasi, sa panahon, bago po bumaba si Digong, ang problema na hong parating ay kagutuman. Kung inyo natatandaan, Kung inyo pong natatandaan, magkakaroon daw ng kagutuman sa unang taon
na manunungkulan sa unang taon na panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, anong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Inuna ho yung mga mangingisda, magsasaka, na ayusin, bigyan ng sariling sakahin, i-waive na yung mga utang para makapagsimula sila ng kanilang mga pananim, at ganun din ang magsasaka, mga kababayan. Di po ba? Kasi ho, alam niya na talagang totoong darating ang kagutuman. Kung hindi ho ginawa na bigyan ng tulong ang mga magsasaka, baka ho, kulang-kulang ang alin, ang mabibili nating mga pangunahing pangabilihin tulad ng palay, gulay, at kung ano-ano pa. Mga kababayan, di po ba? Ngayon, kita nyo yung diskarte niya. Inuna niya muna yung mga may kinalaman sa pagkain bago yung iba. Bago yung mga kung ano pang mga dapat na unahin na tulad na ginawa ni Digong nung panahon niya. Si Digong ho, ano inuuna ni Digong? Di ba? Pogo, yan. Di ba? Wala naman hong ginawa yan sa mga magsasaka si Digong. Pero si Pangulong Bongbong, alam niya na hindi naman hindi lang yang unang taon ng kanyang termino, kundi yung buong termino niya, mga kababayan, maaari na tumama ang kagutuman. Anong ginawa? Nako, ayan, inumpisahan yung mga magsasaka. Di ba? Yan. Kita nyo? Kasi mga kababayan, itong mga DDS, wala nang ginawa kundi i-flex ng i-flex itong si Digong kahit wala naman nagawa. Di ba? Ano na? Pag dito may mga naririnig tayo na sinasabi ng mga Duterte, ni BP Sara, ng pamilya Duterte tungkol kay BBM na bangag daw, kasi walang ginagawa. Ano masasabi niyo po ron? Bangag? Parang hindi naman. Kasi kung ang isang bangag, lutang yan kung totally lutang. Hindi ang bangag parang yung sila Roque, sila Maharlika, yan, sila Sara, sila Digong. Yan ho yung mga bangag para sa sa paningin ko. Kita nyo, pag nagsalita si Sara, gusto nang pumatay, gustong humukay, mura ng mura. Ano po? Di po ba ganon yung mga wala sa katinuan? Eto naman si Digong, mura ng mura at kung ano-ano mga binabanggit. Ano po, pati kamanyakan, pinapasok niya. Yung tingin ko yun yung mga bangag, mga kababayan. Eto naman si Maharlika, kita nyo naman, may issue siya na dating pokpok sa Cubao, na sinerte, nakapunta lang Amerika, nakapag-asawa ng matandang negro, yung dagsang gasat, kinatay niya. Yun po mga kababayan Di po ba? Yun po ang mga bangag na totoong tao. Pero yung tao na makikita mo, kung makipag-usap sa mga leaders ng international, mga kababayan, talaga namang napakatikas. Hindi na ho kailangan ng hindi na ho kailangan mag-effort ni Pangulong Bongbong Marcos Bakit? Sa kanyang mga litanya at pananalita lang, mga kababayan, makikita nyo na at inyong mararamdaman na talagang napakatalino. Di ba ba? At pinapalakpakan ng mga taong taga-ibang bansa si Pangulo. Buti pa nga yung mga taga-ibang bansa, pinapalakpakan yung Pangulo natin. Pero yung kapwa Pilipino niya na pinagsisilbihan niya, binababoy at binabastos siya. Di ba? Lakers fan, Gano'n baliktad, No, mga kababayan, baliktad. Tayong mga Pilipino na pinagsisilbihan ni Pangulong Bongbong Marcos, binabastos ninyo. Yung mga ibang bansa, matatalino at mga leaders ng iba't ibang lugar sa mundo. Mga kababayan, pinapalakpakan si Pangulo. Di mo ba? Grabe yun. Matindi yun. Tapos eto lang, igaganti nyo. Bastos, pambabastos, pambababoy? Wala, mga kababayan. Ate, kaya hindi nyo mapapaniwala yung mga karamihan ng mga Pilipino tulad ni ate. Taloy. Pero pagka ang presidente natin humarap sa mga banyaga, nakakapagsalita siya ng ayos. Kumbaga nasasabi niya yung gusto niya na tulong para sa Pilipinas, lahat na i-elaborate niya. Paano masasabing bangag? Ang isang tao, hindi ako naniniwala doon kasi ang Sino ba naman na maniniwala dyan? Sabi ko nga mga kababayan, ang maniniwala lang po dyan sa mga ganyan, yung mga tanga, mangmang at mahihina ang ulo. Yung mga bobo, mga yan.
Oo, mga kababayan, sila lang ho yun. Kita nyo naman si Pangulo, bihis na bihis pa lang. Bihis pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayos pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit itapat nyo si Digong, wala hong panama yun. Mga kababayan, yung mukha ni Digong, yung pagdadamit ni Digong kay Pangulong Bongbong Marcos, malayong-malayo na o distansya. Kahit pa si Baste. Si Baste, bata pa, kumpara kay Pangulong Bongbong. Pero pag tinignan ninyo, mga kababayan, sino mukhang adik sa kanilang dalawa? Sino mukhang adik? At panay ang tawag nila ng adik kay Pangulong Bongbong Marcos, pagtabihin nyo, tapos manuri kayo, tapos mag-decide kayo, sino ang mukhang adik? Kay Baste. Kahit na pagsamasamahin nyo na yung mag-aama eh. Sige nga, pagsamahin nyo yung mag-aama, sino? Baste, Pulong, Sara, at Digong. Sama nyo na si Kitty. Kontra lang kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, hindi ho aabot kung ang pagbabasihan ng mga DDS ay itsura lang. Di ba? Si Kitty, lumabas na. Siya mismo ang nagpo-post na gumagamit sila ng marijuana. Ito namang si Baste. Di ba? Umamin din yung naging jowa niya na si yung artista, si Elena Darna na maraming ginagamit. Kita nyo? Si Pulong, kita nyo naman nangangayayat na ngayon. Ay bakit kaya mga kababayan? Siguro meron ding pinagdadaanan, Si Sara, tignan nyo naman din, mga kababayan? Pagka nagsalita mga kababayan, alam nyo nang malapit na maging taong grasya. Si Digong, wag na. Partida na. 'Di ba? I-bonus nyo na. Wag na tayong magsalita. Wag na tayong magsalita. Kung si Digong, kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos, yung pinakita natin mga kababayan, hindi kasama si Digong sa pinakamagagaling at pinakamahuhusay na naging presidente. Tapos lagi nila sinasabi, si Digong daw ang pinaka-the best na naging presidente ng bansa. Utot. Ano po? Sige ate, tuloy. Isang bangag, paglutang ka, wala kang alam kundi para ka laging nahahay. Paano naging ganun si Marcos? Sana tulungan na lang natin ang ating Pangulo, ipagdasal na lang natin ang kalusugan niya para maging maayos ang buong Pilipinas. Correct. Yan po ang may tamang pag-iisip. Kita nyo mga kababayan, Kita nyo pagkumparahin po ninyo yung mga naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos kung paano mga twiran. At pansinin nyo rin naman yung mga sumusuporta kay Digong kung paano mga twiran. Malayong-malayo, ano po? Para bang isang ikukumpara natin po mga kababayan sa isang edukada at tulad ni Maharlika, na pokpok sa gabi, pokpok sa umaga, mga kababayan, at walang pahinga. Mga kababayan, dahil pag uwi niya ng bahay nila, syempre may tira pa. Di po ba? Pero mga kababayan, tingnan nyo yung pangangatira ni ate. Ito ho yung tama. Na suportahan na lang natin, tulungan na lang natin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos nang makausad tayo. Di ba? Nang mabilis yung pag-asenso. Hindi yung wala silang ginawa, mga kababayan. Panira dito, panira doon. Yung mga dating mga anti-Marcos ngayon, mga kababayan na nakakausap ko dito sa North Korea, mga kababayan, sabi nila, itong si Digong, daw, mga kababayan, si Digong daw po, matatakaw talaga sa kapangyarihan. Parang probinsyano na nakatungtong, nakatungtong sa Maynila at ayaw nang umuwi kahit na mag-squatter pa siya tumira, Alam niyo po 'yon? Parang probinsyano si Digong na nakatungtong sa Malacanang, mga kababayan, na ayaw niya nang umuwi sa probinsya nila dahil naranasan niya yung kakaibang nakaka-addict doon sa Malacanang. Parang ganun din, 'di ba tayo? Nung napunta tayo sa Manila, ayaw na nating umuwi ng probinsya. Kahit na tumira tayo sa squatter, basta nandito tayo. Parang ganun na ho si Digong, mga kababayan. Kita nyo, pinalayas na sa Malacanang, mga kababayan, pinalayas, umalis na o nawala na sa pwesto, mga kababayan.
abay sinisiksik pa rin yung mga sarili nila dyan. Gusto pa rin nilang makarating doon. Sukdulan na nandiyan pa rin sila sa mga gilid-gilid na lang na nag-aantay mga kababayan na mapaalis o maagaw nila yung pwesto. Di po ba? Ganun lang eh. Sige ate, tuloy mo. Ang ganda na, ang galing ng katwiran ni ate. Tingnan niyo, pakinggan niyo ulit. Gusto ko to. Gusto ko tong part na to. Pasok. Bangag, paglutang ka, wala kang alam kundi para ka laging nahay. Paano naging ganun si Marcos? Sana tulungan na lang natin ang ating Pangulo, ipagdasal na lang natin ang kalusugan niya para maging maayos ang buong Pilipinas. Hindi yung sisiraan natin na wala naman kayong pruweba. Yung video, Wala, meron ate, isa lang. Yan, sisiraan natin ng na walang pruweba. Meron naman ate. Yun yung pulboron video. Nag-iisa lang yan kaya hindi nila mabitaw-bitawan. Nag-iisa lang yan kaya sinisiksik nila sa mga tangat bobot mangmang na mga DDS na ito yung ebidensya natin. Etong peking video na to. Kumapit lang ho kayo. Wag ho tayong bibitaw rito. Ito lang yung ating ebidensya. Alangan naman na pabayaan pa natin. Kapag binatawan natin itong isang ebidensyang peking ito, magmumukha tayong tanga. Na biruin mo, naging mukhang na tayong tanga, wala pa tayong ebidensya. Magmukha na tayong tanga kahit na papaano may hawak-hawak tayo na ito. Wala kaya. Kahit magmukha na silang tanga diyan sa pagtanggol diyan sa peking video na yan, mga kababayan, hindi ho nila bibitawan yan. Bakit? Yan na lang ho yung ebidensyang hawak-hawak nila para kay Pangulong Bongbong Marcos Bibitaw pa ba yung mga yan? Hindi ho. Di ba? Sige tuloy ate. Iniwala ba kayo sa video na nagpupulburon daw si BBM? Di ba mayroong lumalabas uli ngayon? Marami namang fake news Kahit na isang tao walang kasalanan, ginagawa nila ng kasalanan basta gusto lang nila. Pero kung iisipin mo, kung katulad sa nangyari sa Yolanda, di ba? Ngayon lang natin, kahit ako, ngayon ko lang nalaman na nandun si BBM, na hindi naman siya, kumbaga wala siya sa gobyerno ng that time. Pero awa naman ng Diyos, marami siyang natulungan. Yan nga si Pangulong Bongbong Marcos hindi na politiko. Kita nyo? Hindi na ho politiko, hindi na nasa gobyerno, pero makita nyo mga kababayan, yung pagtulong niya tuloy-tuloy pa rin. Kahit hindi po nakikita ninyo, walang camera, walang kahit na kung hindi mga kababayan, sa pamamagitan na lang ng mga salita ang nagsasabi na nandoon. Sino? Si Bongbong Marcos noong Yolanda. Tumutulong siya. Kita nyo? Mga kababayan, di ba? Hindi maitatago sa mga tao yan. Di ba? Ito na. Kaya wag na lang natin siraan ang... Sabi nila yung mga Duterte daw, maraming natulungan din dati nung panahon ni PRRD. Sa totoo lang, ko noon, Duterte. Bakit? Kita nyo, Duterte pala to no? Duterte pala ito. Bakit? Nagbago isip? Ka mo nagbago? Duterte kayo noon? Duterte ako noon. Kaya lang, bakit ka mo nagbago? Kasi noong time na yun, hindi naman niya katunggali si BBM. Pero kung katunggali niya si BBM, hindi ko naman talaga sila iboboto. Yun, kita nyo, eto na ho, papasok. Yung sinasabi nila na karamihan ng mga bumoto noon kay Pangulong Bongbong Marcos nung eleksyon ay mga DDS daw. Kita nyo, ano sabi ni ate? Kung magiging katunggali ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Duterte, hindi naman iboboto ho yan. Di ba? Hindi ho iboboto ng mga tao yan. Iilan lang ho boboto siguro. Yung mga taga Davao lang. Yan, napakaliwanag ho niyan. Mga kababayan, na mas marami pong may gusto kay Pangulong Bongbong Marcos kaysa sa mga Duterte. Our beloved Boss Mike